Hamak ang malikot. Hindi mo hayaan makahamak ang pamilya ng bawat isa. Hindi mo hayaan, Panginoon, na maganap ang mga sakuna sa mundong ito. Hindi mo hayaan, Panginoon, na mangyari sa Pilipinas, Panginoon, yung mga dapat mangyari. Starting today, I cancel now by the fire of the Holy Spirit every spirit that spoke against this nation, every spirit that spoke against this ministry, every spirit that spoke against my spiritual son and daughters in the Lord, every spirit that spoke against this nation, I cancel now. I condemn you by the fire of the Holy Ghost in the name of Jesus. I cancel now. I stand this nation. I stand this family in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Yeshua. In the name of the Holy Ghost. In the name of Yeshua. By the fire of the Holy Spirit. I cancel you now. I condemn you now. By the fire of the Holy Ghost. In Jesus' mighty name. Starting tonight. It is cancelled. In Jesus' mighty name. Through your life, my brother and sister. Through your life, my spiritual son and daughters in the Lord. No more. No more. Stagnation, delays, tragedy, no more. Blessing is coming. Revival is coming. Breakthrough is coming. Restoration is coming. All the works of the enemy, all the plans of the enemy in this nation, all the plans of the enemy in my family is over. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. Revival is now in the Philippines. Revival is now in Pampanga. In the name of Jesus. No more sickness. No more tragedy. In Jesus' mighty name. We cancel it now. All of this. Enemy, you are powerless. Go back to hell where you belong. You are not the God of this nation. The Lord of this nation is Yeshua. Philippines is for Jesus. This nation is belong to Jesus. Not part, but belong to Jesus. And here I am, Lord. We are also belongs to you. Not part, but belongs to you, Jesus. Kaya Ama, hindi mo hayaan na kahit isang buhok na malaga sa ulo namin. Because I know who you are. Alam namin, Panginoon, kung sino ka na aming pinaglilingkuran. In the name of Jesus. You are the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. His name is Jesus. No other than name, only the name of Jesus. Thank you so much, Lord. Starting today onwards, no more suffering in this nation. Thank you, Lord. We stand in this nation. In the name of Jesus. It is done now. So shall it be. It cannot be otherwise. In Jesus' name. All the chosen, all the children of God, all the child of God will say, Amen. Clap your hand to Jesus. Busy. You know what? If you want to stop yung mga nangyayari ngayon sa mundo natin, kung gusto mong mahinto yan, napakasimple lang ang gusto ng Panginoon. Ibigay mo lang yung araw ng pamamahinga. Yun lang sana. I-respeto mo yung araw ng Lord. Kasi maraming tao ngayon, hindi na nire-respeto yung araw ng Panginoon. Yung espesyal na araw. Lahat araw ng Diyos. Pero yung pinaka-espesyal na araw ni Lord, hindi na karamihan, hindi na nire-respeto. Kaya tingnan mo yung mga nagtatrabaho ng Sunday. No? Hallelujah. Marami pa rin tao nagtatrabaho ng Linggo. Kaya, huwag tayong magtaka kung bakit pamilig, labat sa kalooban ni Lord yan. Totoo. Ayaw ni Lord gawin yan. Kaya lang, mahal niya ang Pilipinas.
Jesus. Kaya papaluin niya talaga. Mahal mo ang anak mo, kailangan mo disiplinahin. Pero pamilya, the moment na ang magulang pinapalo yung anak, na nasasaktan magulang. Kaya si Lord ngayon, umiyak si Lord sa nangyayari sa mundo. Ba't kailangan? Kasi sa pamagitan nun, tumawag sa kanya lahat ng tao. Lord! Oh Lord! Lord! Alalahanin mo kami. Kasi kung hindi nangyari yan, maalala kaya si Jesus. Kaya pamilya, I challenge you all, to all the people in this world, na nanawagan si Lord, na sa araw ng Diyos magtipon tayo, manalangin tayo, magpuri tayo. Yan lang ang hiningi ni Lord. Kung gusto nating matigil yung sakuna sa mundo natin, sa bansa natin, sa araw ng pamamahinga, magsama-sama tayo magpuri sa Panginoon. Binigyan din ni Lord ng 6 na araw para magtrabaho, para gawin ang lahat. Sa ikapitong araw, hiningi ni Jesus para tayo sumamba, para tayo manalangin. Pamili kung gano'n ang gagawin natin, walang mangyayaring sakuna sa bansa. Hallelujah. Hallelujah. Leviticus 23 verse 3. Binigyan ko kayo ng 6 na araw para magtrabaho. Sa ikapito, magpahinga kayo. Walang magkatrabaho sa araw na yun kasi yung araw na yun, banal. Holy. So, ibig sabihin, pag hindi mo ginalang yan, nilapastangan mo si Jesus. Hindi ordinaryo yung pag-attend mo, pagsimba mo every Sunday. Hindi yan ordinaryo. That's an extraordinary. Kasi nirespeto mo si Jesus. Amen. Kasi the moment nirespeto ng bansang ito sa Panginoon, hindi hayaan ni Lord na may darating na sakuna sa bansa. Kaya lang binabasto si Jesus. Ultimo yung araw ni Lord, hindi na nila naalala. Banal na araw na yun. Ibig sabihin, holy. So the moment na hindi mo nirespeto yung araw ni Lord, nilapastangan mo ang araw ng Panginoon. Ganun lang po sana ang hiningi ni Lord. Kaya lang hindi naibigay. Amen. Kaya salamat sa atin dahil nandito tayo. Lilingon tayo ni Lord. Hindi tinitingnan ni Lord dahil sa dami. Ang nakita ng Panginoon, willing kayo. Kaya i-request forward kayo dito sa harap. Ipunuhin nyo yung upuan sa harap. Before we start. Hindi yan palabas na pwede mong i-rewind. Uy, ibalik mo sa buhay. Wala. Pag nangyari na. Hindi mo pwedeng i-rewind yung nangyari na ito. Hindi po, walang rewind sa buhay natin. In reality, kung nanonood ka ng palabas, pwede mong i-rewind, pwede mong i-stop. But in real life, yung nangyari sa mundo natin yan, hindi pwedeng i-rewind yan. Hindi mo pwedeng i-fast forward yan. Amen. Kaya napakahalaga na i-respeto at igalang sa Panginoon sa pamagitan ng every Sunday na naglilingkod ka sa Panginoon. Kaya kung may gawang trabaho, labahan, etc., ano man yan, itigil mo muna. Unahin mo muna si Jesus. Amen! Kasi napakahalaga, pamilya. Yan ang kailangan mo. Kasi maraming tao ngayon, mas pinipili yung gusto, hindi yung kailangan. Amen! Gusto kong magtrabaho kasi may pera, pero ang kailangan mo, magsimpa ka muna. Amen! Pamilya na labigan, sisimulan ko na po. Habang naliligo po ako. And pamilya, whether you believe it or not, I hear the voice of the Holy Spirit. And He said, preach the needs, not the one. Napakalinaw pamilya sa tayo. Preach the need, not the wants. Ituro mo yung gusto nila, yung kailangan nila, hindi yung gusto nila. Kaya right now, I want you to fasten your seatbelt. Kasi ituturo ko, hindi yung gusto niyong marinig. Yung kailangan niyong marinig. Amen. That's why our topic for today, your needs, my needs, our needs. Hindi yung gusto mo, gusto ko, gusto natin, kundi your needs, my needs, and our needs. Ano ba talaga ang kailangan ng tao sa mundo ito?
Kasi kung gusto yung pag-uusapan natin ang tao, maraming gusto. Amen. Gusto ng tao, magandang bahay, magandang sasakyan. Hallelujah, maraming pera. Luho sa mundo. Pero ang nais ng Panginoon, may servants. Because there is a big difference between needs and want. Sometimes kaya bumibili ka lang ng ganun kasi nakita mo sa kapitbahay mo. Amen. Kaya gusto mo magkaroon ng magandang sasakyan kasi nakita mo yung katabi mo, merong magandang sasakyan, pero hindi yan yung kailangan mo. Amen. That's why, no? Sa oras na ito, hindi mo maririnig yung gusto mong marinig. Maririnig mo yung kailangan mo, hindi yung gusto mo. Kaya ngayon palang pamili, I apologize. Kasi kung hindi ko ito sasabihin, ako mananagot. Hallelujah. Amen. The voice said to me, preach the need, not the one, because I am coming soon. Kasi kung pipiliin natin lagi yung gusto lang natin, kasi pag gusto lang natin, manalangin ka lang kung kailan mo gusto. Yun lang eh. Mag-aten ka lang kung kailan mo gusto. Ganun po yun. Pero pag kailangan mo, kahit hindi mo gusto, dahil kailangan mo, mag-pray ka. Kahit pagod ka, kahit busy ka, magsisimba ka kasi kailangan mo. Kasi kung gusto mo lang, hallelujah, pag-trip mo lang. Saka ka lang pupunta sa church. Lord, bakit ito naman binigay mo? Anak, malapit akong babalik. And God wants us to be saved. Amen. Ito, temporary lang yan. Amen. Lahat ng gusto mo sa mundong ito, lahat yan, lilipas. Pero yung kailangan mo, hindi yan lilipas. Magpakailanman, sa'yo yan, kasi yan ang kailangan mo. Yung gusto mo, temporary, pero yung kailangan mo, eternal. Amen. Ano sabi ni Lord? 2 Timothy 4, 2-4. 2 Tim, chapter 4, verse 2 hanggang 4. Dito tayo sa life ni Timothy. Hallelujah. Meron tayong Timothy dito sa church natin eh. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ay sa 2 Timothy chapter 4, verse 2-4. Hallelujah. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Amen. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng pagtiyagang pagtuturo. 3. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makakinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hiling. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang natuturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. 4. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip, ay babaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Hallelujah. Look at that. That's why the Holy Spirit convicted me. Preach the need, not the wants. Kasi alam niya na darating yung panahon yung mga tao ayaw lang makinig sa katotohanan. Pagkos makikinig sila sa mga katang-isip, pamahiin, sabi-sabi. Amen. Kasi mas nilalapitan ngayon ng mga tao, alam may mga lumilipad na pamahiin na yan. Yan, magkasala ka, mabait naman si Jesus, pagkatawarin ka naman ni Lord. Yan ang gustong marinig ng mga tao. Pero, ang kailangan mo, tumigil ka sa pagkakasala. Talikuran mo yan. Yes, mabait si Jesus. Pero kung paulit-ulit mo pa rin ginagawa yung hindi na dapat ginagawa, hallelujah. Hindi yan yung kailangan mo, gusto mo lang yan. Amen. Kaya pamili, we need to stand the truth. Kailangan natin tumayo sa katotohanan. Kasi darating na yung araw na yung mga tao, magugulat ka, hindi na nakikinig sa katotohanan. It is written.
na darating talaga ang panahon na sila ayaw na makinig sa katotohanan. Bagkus ang papakinggan nila yung mga katang-isip, mga sabi-sabi, pamahiin. Yun na lang ang karamihan na pinapakinggan ngayon. Kasi yun ang nakaugalian. Ito kasi yung ano ng inunin natin eh. No? Tingnan mo, lumilindol na nga. Hallelujah. Pero na posisyon pa rin. Kaya yung lindol, hindi tumitigil ngayon doon. Laging may aftershock doon sa amin. Kahapon lang, may 5.8. Kasi nilibot na naman yung bato. Hallelujah. No? So mas pinapakinggan nila yung gusto lang nilang marinig, hindi yung kailangan. Samantalang may sumisigaw, kalikuran nyo na yan! Dahil yan yung dahilan, bakit nagkakaroon tayo ng lindol? Pero ayaw nilang makinig. Amen. But we need to stand the truth because the truth will set us free. Amen. Yung pangalan ni Jesus, pero hindi mo makikita si Jesus sa buhay nila. Amen. That's why pamili. Kasi ang pinipili kasi nila, yung gusto lang nila. Kaya iano ko to kasi gusto ko sumikat. Makilala. Kumita. Amen. No, so whether we like it or not, hindi na natin yan mapipigilan kasi darating talaga. Nasa huling mga araw na po talaga tayo. Kaya papayag at sa hindi, no, mainyo talaga magsisilitaw dyan na magsasabi o magpapropesiya na ganito ganyan. But the moment ngayon na alam mo yung salita ng Panginoon, hindi yan yung gusto mo, yung kailangan ko, salita ng Diyos. Mas makikinig ako sa salita ng Diyos kaysa sa iyo. Amen! Kaya nga pamilya, I encourage all of you to read the Word of God. Basahin yung salita ni Lord. Kasi the moment na binabasa niyo yung salita ng Panginoon, no, kahit sino pang magsasalita dyan, hindi kayo madideceive. Hindi kayo maililigaw. Maraming tao ngayon naligaw. Pinakitahan ng himala, naniwala na. Hindi mo ba alam, even Satan can do miracle? Even Satan can bless you. No, ginagabi ba sa ngalan ni Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni sino mong Diyos siya? Isaan. No? Ginagamit ang pangalan nila. Pwede sabat. Makikita mo talaga yung mga healer ngayon, yung mga tinatawag na faith healer. Tumatayo din talaga. Makikita mo, nagsisindi pa ng Diyos. Yung sumisikat na healer ngayon sa Mindanao. Tapos, gagawin sa likod. Sa Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Isaac, tindo ka, tayo kan. So maraming naliling lang ngayon. So, pagtingin nyo pala pag nagdalibing God, no, sinasabi dyan, no, maraming talagang tao ngayon na iniisip yung kapakanan nila, ibig sabihin yung gusto lang lagi nila ang masunod. Pero ang kailangan nila talaga, no, yung katotohanan. Kaya lang, whether we like it or not, ipipili talaga nila yung gusto nila. Kasi dyan sila kumikita, dyan sila sumisikat. Because of money. Hallelujah! Amen! Hindi tayo mabibili ng pera. Amen! Hallelujah! Mayaman tayo. By His poverty of Jesus, we are rich. Amen! Hallelujah! Ganun po ka laking responsibilidad ng isang pastor na tumatayo dito o sa itinuturo niya wala sa Bible. Kundi ba sarili lamang niyang kagustuhan, interest sa buhay niya. No, mapapahamak siya, pati yung mga nakikinig, damay kayo. Kaya you need to be careful sa pinapakinggan ninyo. Kasi pwede kayo, pastor, siya naman nagkasala ko, damay kayo, naniwala kayo eh. Nakakalungkot niya eh, minsan mali na nga, amen pa ng amen. Huwag kayong mag-amen ng amen, pakinggan niyo muna bago kayo mag-amen. Amen! Hallelujah, baka niloloko ka na, agree ka ba, ibibitahin ka na pala, ma-agree ka ba? Intindihin mo muna, amen. Hindi yung basta-basta ka nag-amen. Isipin mo, immediate, tama ba yun? Tama ba yun? Bago ka mag-amen. Hindi yung mag-comment ka. Minsan may nanalo sa Facebook naman, nag-comment, amen. Hindi mo niya naintindihan kung ano yun. Amen. Nakita niyo sa Facebook? Ang layo-layo dun sa, ano, tas may nag-amen? Or ang layo pa dun sa literal kaysa yung amen. Kita lang ano, amen.
Hallelujah. Hindi mo, huwag mo basta-basta gamitin yung amen na word. Biblical po yan. Ang sino mang gumagamit ng salita ng Diyos na walang kabuluhan, paparusahan ng Diyos. Sino ba yung salita? Si Lord. O, sabi ni Lord, Exodus 20 verse 7, ang sino mang gumagamit sa pangalan ng Lord na walang kabuluhan, tiyak na paparusahan. So pag gamitin mo yung amen sa walang kabuluhan, paparusahan kayo ni Jesus. Kaya bago ka mag-amen, siguraduhin mo muna na tama yung sinasabi ng pastor. I-agree ka na agree. Amen. Para pastor needs pastor. Mentor needs mentor. Amen. Evangelist needs evangelist. Teacher needs teacher. Hindi paging pastor na ako kaya ko na sarili ko, may mentor din ako. Amen. Hallelujah. So pamili, ano ba yung needs ng tao? In spirit. Nakatulog naman tayo, nakakain naman tayo, nakasukay ng damit. Amen. Hindi naman tayo nagugutom. Amen ba? Praise the Lord. Ano ba yung needs talaga ng tao? So I want to teach you needs and wants. So ang unahin natin yung needs bago yung wants. Amen. So our needs, no? Thank you, Jesus. Number one needs of the people o tao, walang iba kundi Jesus. Ang pinakakailangan talaga ngayon ng tao, walang iba kundi si Jesus. Yan ang kailangan mo. Karamihan kasi ng mga tao, ang wants nila is power. Anointing. Holy Spirit. Yun nung kaya maraming tao ngayon, yung iba nagpa-intro ng Holy Spirit revelation kasi nainggan nyo sa power. Nainggan nyo sa anointing. Nainggan nyo sa move ng Holy Spirit. Pero ano bang kailangan mo? The source of power and anointing in the Holy Spirit is Jesus. Kaya maraming Kristiyano bumabagsak kasi ang tinitingnan yung power. Yung gusto lang nilang makita, yung makita nila pag pinatungan ng kamay, natutumba, nangingisay. Maraming tao ay na-invent sa power. Ang gusto lang nila lagi makita, yung laging may nagmamanifest. Pamili, hindi lahat ng manifestation is given by the Holy Spirit. Kung wala si Jesus sa buhay mo, tapos pag-pray mo, nagmamanifest, gumagaling, that is not the move of the Holy Spirit. Hallelujah. Kasi maraming tao ngayon nagpapagaling din. Pero makita mo, walang Panginoon. Sinong Diyos yan? Amen. Kaya pamili, kung yung pag-attend mo dito, kung power lang yung hinahanap mo, I tell you honestly, sabi nga sa nag-testimony kanina, hindi ka, hallelujah, hindi ka Mark 13, hindi ka mananatili, babagsak at babagsak ka. Totoo yun, yung simuli kanina, kasi ang paglilingkod kay Lord, patagalan, hindi pagandahan, hindi palakasan ng anointing, hindi palakasan ng power, hindi palakasan ng manifestation ng Holy Spirit, kundi patagalan. Ang tumatagal lang siyang maliligtas. Ang magpatuloy hanggang wakas ang siyang maliligtas. Is the source of power, anointing, Holy Spirit, fire of the Holy Spirit. Magtaka ka sa isang ministry na wala si Jesus pero may manifestation. Kasi karamihan ng tao hinahanap yung karamihan nag-enroll ng Holy Spirit revelation. Yung iba parang nawawala na. Kasi power lang yung hapon. Hindi talaga si Jesus. The needs of the people is Jesus, not the power, not the anointing, not the manifestation of the Holy Spirit. Hindi naman ibig sabihin pag pinag-pray ka, walang manifestation, wala na si Jesus. You need to be careful, pamili. Ang importante sa lahat si Jesus. Hindi yung power, hindi yung anointing, hindi yung Holy Spirit. Ang most important is Jesus. Yan ang kailangan natin. Because if you have Jesus, power will follow, anointing will follow, Holy Spirit will follow. Because the moment you accept Jesus as your Lord and Savior, God will give you the helper, and His name is Holy
Diyos siya, hari siya. Bumawa siya, nagkatawang tao. Because of you, because of us, because of ours. Because of your needs, my needs, our needs. Kaya ginawa niya, nagkatawang tao. That's the reality. Wala siyang kasalanan. Kaya lang siya nagkaroon ng kasalanan dahil sa atin. Pero hindi siya nagkasala. Pero nangangaral, pamili, makasalanan daw si Jesus. Dahil lang naman naging nagkasalanan si Lord kasi nga dahil sa atin. Yun ang dahilan, yun ang tunay. Amen. That's why we need God. Because only God is the solution in every aspect in your life. Hindi mo muna kailangan magtrabaho, hindi mo muna kailangan hanapin yung gusto ko rin maging pastor ron dyan, tiyon. Power yung hinahanap mo, hindi si Jesus. Pamili, mas una mong hanapin si Jesus. Because pag si Lord, si Lord ang kailangan mo, hindi yung power. Amen. Kaya pamilya of the living God, ito ang pinaka-importante sa lahat. I want you to know that most important is Jesus. Ngayon, kung importante si Jesus sa buhay mo, unahin mo siya lagi sa buhay mo. Paano mo masasabi na, Lord, hallelujah, ikaw yung pinakamahalaga, tapos Sunday, wala ka. Ibang Diyos yung sinasabi mo. Hindi talaga si Jesus. Amen. Kasi, ang sabi nga, test the Spirit. Malalaman mo yan, i-test mo yung Spirit. Hallelujah. If you are truly led by the Holy Spirit, hallelujah. Praise the Lord. Pwede mo yung subukin ba? Kung talaga bang, minsan doon sa amin, kung talagang led ka ng Holy Spirit, pagpatuloy ka, pero kung hindi, tumigil ka. Tumigil? Pero kasi iyak na iyak doon. Sabi mo kaiyak. Sa amin dati ba? Talagang, parang inaano niya na, puso siya ng Holy Spirit. Sabi ng pastor, hindi ba pastor ng member ko lang dito. Sabi ng pastor, kung sa Panginoon ka, kung talagang led ka ng Holy Spirit, magpatuloy ka. Pero kung hindi, tumigil ka in Jesus' name. Tumigil? Nagalit? Na-test ang Holy Spirit. Amen. Kasi kung sa Panginoon niya, magpapatuloy yan, nagalit. Kasi sabi ng pastor, kung sa Panginoon ka, continue. Kung led ka ng Holy Spirit, tapos ka. Nag-iyak-iyak, grabe-iyak ba? Pero kumuha ng attention na lahat. Hallelujah. So sabi ng pastor, kung hindi ka sa Panginoon, kung hindi ka totoong led ng Holy Spirit, tumigil. Sabi yan, tumigil, nagalit. Bakit daw siya nirebuke? Bakit mo ko nirebuke? Kapil ako ng Holy Spirit? Wala na. Huli na. Amen. So, nanggap si Jesus. Ay ibang Panginoon yan. Amen. Pero bakit, pastor, nakapag-heal sick? Bakit si Satanas, di ba kayang gawin niyo? Kaya. If you read the book of Revelation, yung isang halimaw doon, napagaling niya yung sugat na malala. Sinamba siya ng mga tao kasi nakapagpagaling si Satanas. Maraming taong napaniwala. Kaya pamili, pag mayroon kayo nakita na nag-healing dyan, huwag agad-agad maniwala. Test the Spirit. Amen. Unahin mo si Lord, hallelujah. Lumapit ka sa Panginoon. Unahin mo si Jesus, i-confirm mo kay Jesus. And the Holy Spirit will help you and will reveal it to you. Amen. Kailangan natin ng susi. Kasi ang gusto kasi ng mga tao, blessing. Yan ang wants. But the need, our needs is not blessing. You cannot unlock the blessing without the key. So the key is the, hallelujah, ang susi. Yun ang paraan para mabuksan yung blessing. You cannot unlock that door if that door is closed. Amen. Hindi mo mabubuksan yung isang pinto na nakalak kung wala susi. Karamihan kasi ng tao, Lord, pagpalain mo ko, Lord. Lord, i-bless mo ko, Lord. Lord, paramihan mo negosyo ko, Lord. But our needs is not that blessing. Our needs is susi. Kahit gaano kaganda sa sasakyan mo dyan, wala kang susi. Gusto natin ang sasakyan, paano wala susi? Gusto mo ng blessing.
gamitan mo ng susi. Kaya starting ko na ito, manghingi ng blessing. Ang kailangan mo, susi. Amen! Hallelujah! No? Ano ba yung susi? Pastor, ano yung susi? You know what ba? The key is your obedience. That is the key. Gusto mo pababala? Ano sabi ni Lord? Malakay 3:10. Ibigay mo yung para kay Lord. That is the key. Tapos gusto mo blessing? Eh, ang tanong, do you obey? Amen! Sabi ko nga sa inyo, marinig niyo yung kaya niyo marinig. But that is the reality kasi yan ang kailangan mo. My son and daughters in the Lord. You don't need blessing, you need the key. Because if you have the key, the door of blessing will open. Family, we are now prophetic healing and deliverance ministry. Stop asking, Lord, bless me. No. Lord, give me the key. And what is the key? Lord, I want financial blessing. What is the key of blessing? Ibigay mo ang ikasampung bahagi. That is the key. Lord, I want good health. What is the key of good health? Proverbs 20:22. Rejoice always. Kasi ang tao masayahin, hallelujah, gamot sa katawan. Pero ang tao malungkutin, unti-unti namamatay. So you need to ask God, Lord, bigyan mo ako ng magandang kalusugan. You need to ask the key. Lord, ano ba yung susi ng kalusugan? Pag may problema, ngiti lang. That is the key of good health. So the key is obedience. Pamili, kahit lagi tayo nag-aaral ng salita, kung walang pagsunod, everything is useless. Useless ang salita ng Panginoon. Kahit si John Inasigiban nagtuturo sa'yo, kung hindi mo susundin, hindi mo gagamitan ng susi, useless lahat. Everything is useless without the key. And that key is obedience. Kaya pag sinabi ng pastor ninyo, huwag kayong magalit, huwag kayong magreklamo, huwag kayong mag-alala. At marami ngayon nag-alala. Wala nag-alala. Pumili, that is a big lie of the enemy. Yes, tao ka nung wala ka bang Diyos. Pero ngayon may Diyos ka na. You are not an ordinary person. You are extraordinary because you have Jesus. May Diyos ka na eh. Yes, normal yun kung wala ka bang Diyos. Nasasabihin mo, normal lang ito mag-alala kasi tao lang. Kung wala ka bang Diyos, yes. But if you know God, if you accept God, hindi na normal mo nag-aalala ka ba? Sabi ko nga sa mga kapatid ko, nagpanik sila sa GC, nag-alala sila lahat. Bakit kayo nag-alala? May Diyos, may Panginoon kayo. Bakit kayo nag-alala? Asaan si Jesus? Eh, kinurik ko talaga sila po. Haba-haba na message sila. Nag-react ang Espiritu kasi lahat sila nagpanik. Nag-alala sila dahil isa yung lugar namin tinamahan nga ng libro. Lahat sila nag-alala. Ayaw bang nalungkot ako? Bakit kayo nag-alala? May Diyos kayo. Nag-comment pa yung isa sa libro. Normal naman na biya kay tao lang tayo. Kailangan lang natin ng wisdom para maligtas. Nag-react ng Espiritu Lord. Yes, normal kung wala ka pang Diyos. May Diyos ka na, hindi na yan normal. Yan ang mali ngayon ng mga churches. Ginawang normal ang hindi normal. Normal ang magkasala, normal mag-alala, normal magreklamo. Kasi pamilya traditional. May Diyos ka na, mag-alala ka pa. The moment kasi na mag-alala ka ba, ibig sabihin you don't know Jesus. You believe only Jesus, but you don't know Jesus. Amen. So the key of blessing is obedience. That is the key. Pamilya, I tell you honestly, the moment na sinusunod mo itong mga katuruan natin dito, blessing will follow. Hinahanap kasi ng mga tao ngayon, yung blessing, hindi yung blesser. Hallelujah. Nakita niyo sa Facebook na may nakakulong siya, nakita niyo sa Facebook. Diba? Oo. Diba
kinuha yung tinapay, yung susi hindi kinuha. Kasi hindi niya makakain sushi. Oh, hindi makain. Pero pamili, if you use the key, makakalaya ka, makakain mo yung tinapay, makakalaya ka ba? So package lang yung tinapay. Amen. Package lang sana yun. Kumbaga sa ano ba, bonus lang. Minsan kasi, pinipili natin lagi yung bonus. Free lang. Akala mo blessing, pamili. If you go deeper in the Word of God, yung mapili mo, hindi yan yung price. Bonus lang yun, free lang yun. Akala mo blessing na, free lang pala yun. Eh kung inuna mo sana yung susi, mas malaki, makukuha mo. Amen. Because pamili, obedience is the key that unlock the blessing. Amen. So yun ang kailangan mo, hindi blessing ang kailangan mo. No? Prophetic tayo. Ibig sabihin ng prophetic, advance kasi yan. Hindi ka, Lord, pahingi ng ganito. Ang prophetic kasi, Lord, salamat sa ganito. Pasalamatan mo na. Prophetic tayo eh. Huwag mo sabihin, Lord, pagalingin mo ako. You are not prophetic healing deliverance ministry. Ang sabihin mo pamili, Lord, salamat sa kagalingan. That's prophetic. Eh kung hanggang ngayon, Lord, pagalingin mo ako, Panginoon. Traditional ka pa rin. Salamat, Lord, sa kagalingan ko. That's it. Huwag mo sabihin, Lord, i-bless mo ako. Pamili, sabihin mo, Lord, salamat sa blessing. Bless ka na eh. Bakit ba kailangan i-bless? Why you bless the things they already blessed? Kaya nga yung prayer natin sa Lord, bakit mo, Lord, i-bless mo ito? Already blessed. Amen. Lord, I anoint this food in Jesus' name. Bless na yun eh. Bakit mo ba kailangan i-bless? Bless na ng Panginoon yan. Kaya huwag mo sabihin, Lord, bless me. You already blessed. Sabihin mo na, Lord, thank you for the blessing. Yan ang prophetic. Amen! And the moment you pray, Lord, thank you for the healing. Thank you for the deliverance. Thank you for the blessing. Pasalamatan mo na. Kasi nandiyan na sa'yo yung susi. Binigay na ni Lord. Gamitin mo na lang. Needs is key. So ang needs natin mga to is repentance. Yan ang kailangan natin. Kasi ang gusto ng mga tao, patigilin ang yung may nangyayari yun, patigilin. Pero ang kailangan natin is repentance. You know what? The moment na tayo magkaisa, manalangin natin hingin sa kuna. Amen. It is biblical. Nung dumating yung sakuna sa Israelites, nagkaisa sila, nagsisi, tumalikod sa kasalanan, and that moment natigil yung curse. So hindi mo kailangan sabihin sa Panginoon, Lord, stop na Lord! Lord, tama na ang ito, Lord! Lord, tama na yung bagyo, Lord! No! Your needs is repentance. Go out in your home, magkaisa kayong manalangin, repent! And that bagyo, that lindol, ano mang sauna, we're going to stop when you repent. Amen. So hindi mo kailangan sabihin sa Panginoon, patigilin na yan, ihindo na yan. Ang kailangan mo, repentance. Kasi marami tao ngayon, Lord, tama ka, Lord. Eh kung gawin na lang nila, mag-repent sila, lumuhod sila, mahinto yan. I tell you honestly, sa lahat taga Mindanao dyan, kung narinig nyo ito ngayon, hindi mo kailangan utusan si Lord na ihinto yan. Ang kailangan mo, lumabas kayo dyan, magkaisa kayo, magsisi kayo, manalangin kayo. In that moment, titigil yung sakuna sa lugar ninyo. Hindi mo kailangan utusan ng Panginoon. Makita lang ni Lord na nagsisi kayo, tumalikod sa kasalanan, matitigil lahat ng kahitya. If you want to stop your curse in your family, hallelujah, in all aspects in your life, sa baryo ninyo, sa lugar ninyo, repentance is the key. Magsisi kayo. Karamihan ng tao kasi ngayon, puro utos lang, puro sisi lang. Ang kailangan pala dapat magsisi. That is our needs. Hindi, ang gusto kasi natin ganun eh. Lord, sige na Lord, ayusin mo na Lord, patigilin mo na Lord yung bagyo. Lord, ihento mo na to Lord, tama na yung sakit Lord. Ganun tayo eh.
ang gusto ng mga tao. But the needs is repent. That is the commandments of God. Can you read it up in 2 Chronica? Sisi, on that moment, binago ni Lord. Kasi may repentance. Ang repentance, hindi mo na ulitin. Hindi totoong repentance. Ginawa mo ngayon, tumigil ka, sunod na buwan, ginawa mo ulit. That is not a true repentance. Kaya bakit, Lord, nag-repent na ako, bakit nandiyan pa? At tanong, do you truly repent? Baka sa puso lang yung repentance mo, wala sa puso. Alam ni Lord, ma'am, si Lord nakakabasa sa puso. Amen. Alam ni Lord kung nagpapanggap ka lang. Ang true repentance is yung pagkalingkod sa kasalanan. Hindi yung nag-repent ka ngayong buwan, next month, gagawin mo na naman. Hindi yung repentance. Kaya bakit paulit-ulit yung mga sakuna nangyayari? Kasi nag-repent 1 month lang. Pag another next month, back to normal. Amen. Kaya pamili, the moment na hindi mo yan talaga yan, tigilan yung ginagawa na yan, hindi rin matitigil yung sakuna. Kasi ang sabi ng Panginoon, papakinggan ko sila pag oras na tumalikod sila. You don't need to ask, Lord, itigil mo. No. That is your wants, but your needs is to repent. Nakuha? Hallelujah. Number 4. Praise the Lord. Ang kailangan din natin pamili is preach the gospel. Ang gusto kasi natin, prayer lang. Yan ang gusto natin. Yes, I don't against in prayer because your prayer is powerful. Through prayer, there is a manifestation happening. There is a transformation happening. But if you pray, family only, it's not enough. The moment, okay na, maligtas yung pamilya ko, pray ko naman. Family, the moment na puro ka prayer, pakinggan niyo po ito. Hallelujah. Pag nag-pray ka lang kasi parang naglalakad ka na isang paa. Ganun lang. Pray ka lang ng pray. Anong sabi ni Lord? Mark 16:15. Kung puro prayer ka, isang paa lang. Mark 16:15 na. Starting today, your life will never be the same again. Grabe yung revelation dito, Bob. Humayo kayo sa pumunat ipanalangin. No! Ang sabi ni Lord, humayo kayo at ipangaral. So the moment you pray only, pinapray ko ng pamilya ko, maliligtas na yan. You need to preach them. You need to tell them. Amen. Pero kung sinasabi mo lang dito, wala kang prayer, isang pa ulit. Kung prayer lang isang pa, kung preach lang isang pa, how about family? Pray, preach, pray, preach. Amen! Amen! Kasi kung pray, preach. How about you combine? Pray, preach, preach. That is your needs. Prayer is nothing without action. God commanded us, hindi para ipanalangin. God commanded us to preach the gospel. Hallelujah. Kaya kung sino man may counter niyo ba, hindi sapat yung ipanalangin mo siya. Ituro mo yung salita ng Panginoon. Jesus loves you. Pamili, mahirap man. Kaya minsan matagal yung ano ng pamilya natin kasi puro tayo pray. Ituro mo sa kanila ang salita ng Diyos na narinig mo. Mahal kayo ng Panginoon. Kailangan ni Lord maligtas tayo. Yes, nandiyan ang prayer, nandiyan. Hindi ako against yan. But kulang, puro ka pray, walang action, useless ang prayer. Kaya sabihan mo sa pamilya mo, malapit na bumalik si Jesus. Kailangan natin magbalik loob, hindi pwede na puro mo. Lord, I pray agad sa pamilya ko na magbalik loob sa iyo. That's not enough. Ang kailangan mo is i-preach sa kanila. Ang prayer kasi, pray lang yan. Pray lang naman manalangin. Amen? Pray manalangin. Pero may supli ka. Amen. Bakit ka may supli? Kasi nag-preach ka. So God commanded us not to pray your family, but to preach. Amen? So ang kailangan natin hindi prayer,
ang gusto natin, hindi prayer. Ang kailangan natin is preach the gospel. Number 4, amen. Ituturo rin natin yung mali. Kasi minsan nag-ano siya ba, nagagalit siya sa mga mababait kong kapatid. Hindi ko pa, hindi normal ang galit. Normal yan pa kung wala tayong Panginoon. Kaya lang may Diyos na tayo, hindi na normal. Tapos siya pa yung declaration mo, ilan na dinideclare mo eh. Kaya lang, hindi ganyan yung anak mo. Tatay ko yun ha. Pero pamili. Because God commanded us not only to pray but to preach. I hope you're getting my point. Eh, yung kapatid ko sa Bukidnon, kahit kailan, hindi kayo ligtas ng wisdom mo. Sabi niya kasi kailangan ng wisdom para maligtas. Hindi mo sinabi na, who is the salvation? Jesus is the way, the truth, and the life. Not wisdom. So, kung nalaman mo balok-balok yung ano ng pamilya mo, unti-untiin mo. Hindi, may sabihin mo, man, narinig mo ito, sabihin mo kagad. Ano rin? Tingnan mo rin ang sitwasyon. Amen. Pupugin mo muna sa panalangin. Kaya lang, matagal mo natin pinag-pray eh. Reaksyonan mo na. Amen! Ituro mo yung salita ni Lord. Jesus loves you. Yan na siya. Totoo ang salita, totoo ang Diyos, totoo yung kaligtasan, totoo yung langit, totoo ang impyerno. Saan ka mamimili? When it comes to salvation, individual tayo. Hindi ibig sabihin, naglilingkod ako sa pamilya, pati kayo ligtas. Dahil sinabi ng Lord sa Gawa 16:31, kaya pamili. Kaya nga, gawa, kasi kailangan ng gawa. Amen. Huwag kayong umasa dun sa Gawa 16:31, kailangan nyo rin ng gawa. Eh kasi sinabi ng Lord, 16:31, pabayaan sa mga lahat maliligtas. Hindi mo yung context. Gawa. So ibig sabihin, kailangan ng gawa. Huwag lang yung 16:31. Amen. Reach them. Eh nakita mo nagkakumpul-kumpul kayo, alisin mo. Pagkagising, kumain, matulog ulit, tulog ulit. Kasi ang sabi nga sa Mateo 17:21, mayroong mga demonyo na hindi mapapalayas kung walang prayer and fasting. Demonyo nagkalat sa ating kapaligiran. Amen. So without prayer and fasting, you cannot cast out the demons because the demons, may mga ranking demons talaga na kailangan ng prayer and fasting. Kaya minsan, hindi tayo kumakain, hindi tayo mainom, hindi tayo natutulog, kahit oras na. Alas 2 na minsan pamili, gising pa ako. Alauna, maraming araw, gising pa kami. Kasi kailangan namin ng prayer. Amen. Kasi sa kalagitnaan ng kadiliman ang hindi natulog, dyan yung atake ni Satanas. Amen. Kaya yung mga dreams ninyo pa, totoo yan, it is biblical. Gawa or Acts chapter 2 verse 17 onwards and Joel chapter 2 28 onwards, makakakita ng mga panaginip. Yung anak Eli, huwag kang magtaka kung nakakita ka ng dreams because you are the chosen one na binigyan ka ni Holy Spirit ng gift na ganyan na makakita ng dreams, and that dreams maliwanag na. That is a second coming. Ibig sabihin, kailangan mo talagang i-preach yung gospel. Prayer is not enough. We need to preach the gospel. Amen. Thank you, Jesus. So yun, no? Prayer and fasting, and Mateo 4:4, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. So kailangan mo matulog, kailangan mo kumain, uminom, at ang gusto pala natin is matulog, uminom, kumain, but ang needs natin is prayer and fasting. Kaya within 1 week, kahit isa man lang, kahit 2 man lang. Pamili, Martes pa lang, nag-fasting na ako. Hallelujah. No? Pagpatak pa lang ng kahit 12 to 12 lang yun, at least nagpasa ko. Hindi man siya 6 to 6. At least, kasi nung sakto na, kailangan pala na pagpasikaw, hindi yung sasabihin mo ba, kailangan gawin mo agad. Kasi pag narinig pala ng kaawayan, naadlangan. Kaya mo, nagsabi ko kasi may kausap ako. Sige, ipapasting ko yan. Kasi merong yung nagpapapray. Iyan ko sa fasting, bukas magpapas ako 6 AM to 3 PM. Bigla akong nilagay sa gate. ABC no? Nag-tell mo na ako. Pagdating na doon sa'yo kay Alexis, wala akong baon, pera. Wala akong bili. Sabi kay Alexis, sendan mo ko sa Gcash. Kailangan mong kumain. Bigla akong nilagay sa gate. Lahat na pumapasok. Dahil ka nakatayo doon, hindi ka makaupo. O yun, nanginig talaga ang lawang ko.
Sabi ko, tututog lang. Kaya pag nag-fasting ka pala, kasi yung mga piso ko sa kape, nakaupo lang doon eh. Pag nakapasa yung bayan, wala na. Eh doon sa gate, entrance. Bigla akong inasign doon. Nung sinabi ko, fasting ako bukas, nilagay ako bigla sa gate. Sabi ko, tututog lang. Amen! At least nag-fasting. Amen. Praise the Lord. So number 6 na kailangan natin is decision making and self-discipline. Decision talaga pa. Narinig mo to ngayon? Kung hindi ka rin mag-desisyon na gawin, useless. So ang kailangan mo, hindi healing, hindi prophetic, hindi deliverance. After prophetic, healing, deliverance, decision making and self-discipline. Do you agree? Kasi hindi ka tayo mag-deliverance dito. So para tayong gusto natin, power, hindi talaga si Jesus. Yes, pwede naman, deliverance ka lagi. Pamili kung hindi mo, decisionan yan. Parang albularyo na yan. Ulit-ulit pa. Kaya ang deliverance, isang beses lang yan, pag na-deliver ka na, wala nang gawin. Na-deliver ka, tapos ginagawa mo pa rin. Another deliverance na naman. Yun kasi ang gusto ng mga tao ngayon, puro Hallelujah, naalala ko nga yung and self-discipline. Amen. Disiplina sa sarili. The moment you know the truth, decision ka na. Amen. Alam mo lang tayo na may piki, huwag mo nang hawakan. Hinawakan mo pa, tapos linggo, pa-deliverance na naman. Hinawakan mo tayo. Amen. Alam mo muli na huwag yosi, pagdating ng na-deliverance ka, at the name of the Spirit of Vices, come out! Lumabas. Lunes na sa balo, nag-yosi ka na naman, na-deliverance na naman linggo. Decision pa. Amen. That is our needs. Jesus, King, repentance, preach the gospel, prayer and fasting, and last, decision making. And self-discipline sa sarili. Alam mo ng laso niya, kakainin mo pa eh. Amen po. So kailangan din ng disiplina sa sarili. Hindi porkit taba yan lamon ka rin ng lamon. Alam mo nang nakakaano eh. Hindi inanoint na kasi pamilya, wisdom. Yes, inanoint mo na yan, pero ang consequence kasi yan, consequence. Yung bunga ba? Amen. Eh, thanks be to God dahil yung soft drinks na iwasan mo. Pero hindi ko binabawal yun, ha? Hindi ko binabawal ang soft drinks. Kasi ang kailangan soft drinks, ang gusto ko tubig, ang gusto ko soft drinks, pero ang kailangan ko tubig. Pero hindi ko binabawal yun, akin lang yun, ha? Malinaw? Amen! Hindi ko binabawal ang soft drinks, pa. Praise the Lord. Your needs and my needs, your personal. So, alam naman natin, yung wants natin is love. Tama po? Sino ba kayo mahalin? Gusto natin yan mahalin. But you know what? Our needs is action. Not love. That's number 1. Ang kailangan ko mahalin. But our needs is not love, action. Because hindi sapat na love is nothing without action. Hindi pwede sabihin na mahal kita pero wala kang ginagawa. Amen? Number 2, ako bibilisan ko lagi. Ang gusto mo is trust. Sino ba kayo ng pagkatiwalaan? Pagkatiwalaan mo ako. Gusto natin yun. But our needs is not trust. Proof. Because trust is nothing without proof. Anong patunay mo pagkatiwalaan ka? Patunayan mo. Kailangan may pruweba ka na mapagkakatiwalaan ka. O, para hindi ka maloko, ito ID ko. Picturean mo, account ko. Amen! So, your needs and my needs is trust. But our need, your wants is love, trust. But our needs is action and proof. Number 3, hope. Gusto natin hope, pag-asa. Amen! But our needs is effort. Because hope is nothing without effort. Amen. Ako po? Ay Lord, salamat Lord sa pag-asa. Kung wala kang gagawin, useless po. And number 4, ang wants natin is give. Yung tumulong ba?
Di ba gusto natin tumutulong? Amen. Family, but our wants is hard. Because giving is useless without the heart. Tumulong ka, wala sa puso mo, useless. Kung tumulong ka, masama sa loob mo, huwag ka na lang tumulong. So giving is not your needs, that is your want, but your needs is heart. Sumuha mo tulong na ng tao, parang walang ano ba, sa'yo na yun. Masama pa loob, pamili ka na, mabatulong. Ay, baka ibalik ko talaga sa kanya yan. Amen? So giving is nothing without heart. Number 5, ito gusto talaga natin ito eh. Word na sorry. Yun ang gusto natin. But our wants, our needs is change. Okay man yung sorry, pero kailangan magbaguhin mo na. Lord, gusto ko mag-sorry lang siya, okay na. Eh kung inulit na naman. Amen? So because sorry is nothing without changing. Madali lang kasi mag-sorry. Eh kung ulitin ko na naman bukas, so sorry na naman ako. Kaya ka ba? Hindi pwede pa. So the moment na mag-sorry ka lang, kailangan baguhin mo na. Eh alam mo na pala masasaktan siya doon. Bakit mo pa gagawin? So ang kailangan mo lang, ang gusto lang kasi natin, mag-sorry sa partner. At pag-rin, that is not enough. Because sorry is nothing without change. So ang kailangan talaga, hindi ko kailangan na sorry mo, kailangan mo yung pagbabago mo. Amen. Nakuha po? Sabi ko sa inyo, marinig niyo yung ayaw niyo marinig. And last but not the least, number 6 is your needs and my needs is life. We need life. Kailangan natin, gusto natin ang buhay. Tama ba? Masarap kasi mabuhay sa mundo. But your needs is peace. Because life is nothing without peace. Yung katahimikan ba? Bilyonaryo ka, trilyonaryo ka, kung wala kang katahimikan, useless yung buhay mo. Amen! That's why your needs and my needs is love. Ang dito lang kayo sa needs. Action, fruit, effort, heart, change, and peace. That is the truth of your life and my life. Kaya natutunan? So starting today onwards, apply it and do it. Lord, simula ngayon, yung kailangan mo, yung ibigay mo, huwag yung gusto ko. Amen? Yung gusto ninyo. Ganon din si Jesus. Huwag kayong magtampo sa Panginoon kung hindi binibigay yung prayer nyo. Kasi mas inuuna ni Lord yung kailangan mo, hindi yung gusto mo. Kasi minsan pa, marami kang hiniling na hindi binigay si Lord. Pero marami kang hindi hiniling na binigay ang Panginoon. Amen. May mga bagay ka man na hiningi sa Panginoon na hindi binigay. Marami naman siyang binigay na hindi mo hiniling kasi yun ang kailangan mo. Amen. Nakain ba ang salita ni Lord? Amen. Palakpakan natin si Jesus. To God be all the glory.